Nasugatan ng isang estudyante sa Cotabato City matapos mabundol ng motorsiklo. Tumatawid sa pedestrian lane sa harap ng isang paaralan ang dalawang lalaki nang huminto ang isang puting sasakyan. Pero ang motorsiklo sa kaliwa tuloy sa pagharurot at tinamaan ng biktima hanggang tumilapon ito. Nang tumayo ang lalaki ay saglit siyang nilapitan ng motorsiklo pero umalis din ito sa lugar. Nagtamo ng sugat ang biktima na ayon sa kapatid nito ay namimilipit sa sakit. Tinutugis ng pulisya ang rider. Saglit bumaba ang presyo ng krudo sa world market pero nagmahal uli. Kasunod ito ng magkaibang pahayag ng Iran at ni US President Donald Trump. Ayon kay Trump, nagkaroon ng maayos na pag-uusap ang Amerika at Iran sa loob ng 2 araw tungkol sa resolusyon sa gyera sa Middle East na magpapatuloy sa mga susunod na araw. Dahil dyan, bahagyang bumaba ang presyo ng krudo ng mas mababa na sa $100 kada barel. Pero pinabulaanan ng Iran ang pahayag ni Trump. Walaan nilang pag-uusap nila at ng Amerika. Tinawag ng Parliament Speaker ng Iran na fake news ang sinabi ni Trump na ginagamit umano para mamanipula ang oil market. Kasunod niyan ay muling lumagpas ang presyo ng krudo sa $100 per barrel. Kasunod ng planong ipagbawal ang Roblox sa Pilipinas, pupunta sa bansa ang mga opisyal ng gaming platform. Plano nilang makipagpulong sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon sa Roblox, tutugunan nila ang reklamo ng DICT kaugnay ng recruitment sa ilang student gamers na mag-asik ng karahasan gamit ang laro. Sa ngayon, may ginagawa ng warning system ang DICT laban sa mga child predator na naglalaro ng Roblox. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang aspin sa Pasig na nabundol ng isang motorsiklo. Mabuti at may isang assistant veterinary sa animal hospital ang naroon sa lugar at agad na tumulong. Nakatutok si EJ Gomez. Nakuhanan ng video ng mabundol ng motorsiklo ang isang aso sa C. Raimundo Avenue sa Barangay Canyogan, Pasig City nitong linggo. Tumayo ang aso at iika-ikang naglakad sa gilid ng kalsada. Tinulungan naman ng ilang motorista ang rider na napahiga sa kalsada. Maya-maya, isang lalaking may hawak na cone ang tumawid ng kalsada. Ang lalaki, isang assistant veterinary sa animal hospital na katapat lang ng pinangyarihan ng insidente. Ni-rescue niya ang aso at dinala sa kanilang ospital. Ayon sa saksi at uploader ng video na si James, naglalakad siya nang makarinig ng malakas na pagsalpok. Akala ko talaga mga 4 wheels na mga sasakyan kasi sobrang lakas talaga literal. And then pagtingin ko, motor pala. Bigla ako narinig na may sumigaw na parang umiiyak na aso. Hanggang sa nakita ko si Sir tumatakbo, then papunta siya dun sa may aso. Then yun, nakita ko kung paano niya nirescue yung aso. Ang na-rescue ni Nix, isa raw aspin na nasa 5 taong gulang base sa dental features nito. Aggressive siya. Oo. So, bumalik ako dito, kumuha ko ng cone para pumakone siya, para pumaya mabuhat ko siya. Pagkapan namin, wala siyang reaction, pero parang ano na yung buong buto niya. Malambot na po. Critical talaga siya. Then nag-ano kami ng oxygen, nagbigay na kami ng pain medication. And then, ministan din po yung pagitan, nagka-cardiac arrest na po siya. Umani ng papuri si Nix at ang kanilang vet hospital mula sa netizens na nakapanood ng viral video. As an animal lover, and ito kasama ko si Cooper, sobrang naawa ako. Buti na lang may lumabas na veteran assistant para tulungan yung dog. Kasi stray dog siya. So usually kasi kapag ganun, walang pakialam yung ibang tao. Sana po kung makadisgrasya man tayong aso, wag natin tatakbuhan. Saka isa pa po, yung mga alaga natin, hindi natin dapat sila pinababayaan. Sisikapin pa namin kunan ng pahayag ang nakabanggang motorcycle rider. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Nadakip kaninang madaling araw sa San Pedro, Laguna ang gunman na pumatay sa dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. Inamin ng suspect ang ginawang krimen. Ayon kay Moreno, may mga standing warrant din ang suspect.
Nagpasalamat si Moreno sa mga nagbigay ng impormasyon kaugnay sa kinaroroonan ng suspect. Nakatakda siyang sumailalim sa inquest proceedings. Kasama rin sa inaresto at kakasuhan ang kasintahan ng suspect na kasama niya sa pagtatago. Sumuko na sa mga otoridad ang rider na sadyang bumunggo sa isang siklista sa Cainta, Rizal. Ang paliwanag kung bakit niya ito nagawa sa pagtutok ni Oscar Oida. Sugat at pasa sa iba't ibang parte ng katawan ang tinamo ng siklistang si Juan Miguel Simon matapos siyang banggain ng nakaalitang rider sa Cainta, Rizal. Matapos may palabas kagabi sa 24 oras ang nahulikam na insidente, sumuko kanina sa tanggapan ni Cainta Mayor Keith Nieto ang hinahanap na rider. Paliwanag dito sa mga pulis. Ayon sa kanya, kakaranas siya ng suliranin sa mga araw-oras na iyon kasi nga ayon sa kanya, sumasakit daw ang tiyan ng kanyang asawa kasi nga magle-labor na. At the same time, hinahabol niya yung nagpag-out sa kumpanya ng kanyang kuya na hihingian nga daw ng pera. Kaya sa mga time na yun ay nagmamadali siya habang nagmumotor. Kaya binusinahan niya ng businahan itong biktima. At natumbok itong ating biktima. Nakaharap na rin ni Miguel ang rider at nakipag-areglo. Kaya tinanggap ko yung arehlo dahil yung gastusin talaga, ayun talaga yung important sa akin eh. Wala pa akong panggastos, paano yun? Hindi mapapalitan yung bike ko. Yung ako lalo, hindi ako makapagpagamot. Pagka hindi ko siya nireglo, parang possible na makukulong siya ng isang araw, makakalahi rin siya agad kasi meron siyang bail eh. Pinapasagot din ni Miguel ang nasira niyang bisikleta at nawawalang cellphone. Pero sa pagre-review ng mga pulis sa kuha ng CCTV, di lang pala basta nawala ang cellphone ng biktima, kundi kinuha. Sa CCTV na ito, makikita ang isa pang rider na nakatambay sa lugar nang mangyari ang insidente. Pinulot nito ang cellphone ni Miguel at saka mabilis na ibinulsa bago sumibat. Hindi man lang siya lumapit. Ate, basta na lang pinulot yung mga gamit kasama na yung cellphone at saka umalis. Isipin mo, ako na yung na-aksidente talaga. Ako pa yung pinagnakawan, imbis na tulungan niyo. Sa nakakuha ng cellphone ko, please pakibalik mo or surrender mo yan kasi importanteng bagay sa akin yan dahil halos lahat ng documents ko na doon. Halos lahat ng mga kailangan ko na doon sa cellphone. Kaya please pakibalik. Nakikipag-ugnayan na ang Cainta Police sa LTO para matunton ang rider na dumampot ng cellphone. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pinagkaguluhan nitong Sabado sa Sultan Kudarat ang isang inanod na balyena. Pero ikinaalarma ng mga netizen at mga NGO ang paraan ng pagresponde ng mga residente. Itong balyena ang napadpad sa baybayin ng Kalamansig, Sultan Kudarat, umaga nitong Sabado. Ang balyena na isang sperm whale, 54 feet ang haba at hindi bababa sa 20 tonelada ang bigat. Pero nakakaalarma sa whale stranding incident na ito ang naging tugon ng mga taong naroon. Imbis kasing tulungan, dinagsa ito ng mga tao. Ang ilan na video ang pangsumakay sa likod ng balyena. Ang lokal na pamahalaan ng Kalamasig agad na nagsagawa ng rescue attempt para madala sa malalim na bahagi ng dagat ang na-stranded na balyena. Pero kinahapunan, ginawihan din ito ng buhay. Ang sinapit ng na-stranded na balyena ay talaga namang nakakaalarma. Kinondena ito ng balyena.org, isang non-profit organization na ang goal ay maprotektahan ang lahat ng balyena sa ating bansa. Ayon sa isa sa mga board member ng organisasyon na si A.A. Yaptinchay, ang whale stranding hindi na bago sa ating katubigan. Nakakabigla, pero hindi to as unusual kasi nangyayari to hindi naman regularly pero it's not very rare. Sabi nila pag na-strand o na-beach ang isang whale, may sakit na ito at talagang mamamatay na. Totoo o hindi totoo, Dok? Maraming teorya kung ba't sila nagsastrand. So isa na nga dito yung posibleng meron silang sakit. Pero meron din kasing ibang teorya na pwede ring naligaw sila. Posible rin na may hinahabol sila o may humahabol sa kanila na predator. Para makasurvive ang isang na-stranded na balyena,
Mahalaga daw na maingat at tama ang paraan ng pag-rescue nito. Kailangan tandaan natin, pag na-strand, hindi niya kayang makaalis dun sa situation na yon. Kaya pag-responde sa kanya, dapat it should be done with the utmost care. May mga standard procedures tayong sinusunod. Kami nga mga veterinaryo kasi kami may medical assessment pa. So kailangan ibalik sila sa laot para may chance pa silang mabuhay. Yung pagsakay nila sa likod ng balyena, may nalabag ba silang batas sa Pilipinas, Doc? Parang lalabas kasi kung mali yung response mo, parang harassment dun sa stressed and diseased animal yung nangyari. Wala tayong specific na batas sa Wildlife Act, hindi covered yung actual harassment. Kung may mga kapuso tayo na nasa tabing dagat, nakakita ng stranded na balyena, ano po ang dapat nilang gawin? Pinakamabuting gawin pag may incident na sila ang nakakita, i-report ito either through the barangay or directly dito sa mga mandated bureau. Kasi may mga trained personnel doon. And online, meron ding available na manual. Mada-download to na libre sa website ng Marine Wildlife Watch of the Philippines. Pwede rin lang i-download yung manual to. May step-by-step procedures paano ginagawa to. Sa paglalim ng ating kaalaman tungkol sa mga sperm whale, mas malinaw din ang ating tungkulin. Ang pangalagaan ang buhay sa ilalim ng dagat, lalo na sa mga kamanghamanghang marine mammals na ito. Kuya Kim, ano na? Ang mga sperm whale o Physeter macrocephalus may pinakamalaking utak sa lahat ng mga hayop. Maaari itong umabot ng hanggang 20 pounds o 9 kilos. Humigit kumulang 5 beses itong mas mabigat kaysa sa isang average human brain. Sila rin ang pinakamaingay na hayop sa planeta. Gumagawa sila ng clicks na kayang umabot ng 230 decibels. Mas malakas pa kaysa sa tunog ng jet engine. Kaya din nilang sumisid ng higit 1,000 meters at manatili sa ilalim ng tubig ng higit 1 oras. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim, masagot ko kayo, 24 oras. Bakasyon season na naman, ngayong nagsimula na ang tag-init. Pero alam nyo bang may 4 talagang type ng klima sa bansa at may mga lugar na halos walang dry season? Para iwas bad trip sa Galaam, alamin po sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ngayong officially tag-init na, excited na ang maraming magpunta sa beach. Tulad ni Alessandra na gustong i-check sa kanyang bucket list ang Boracay. Gusto ko po talagang makapunta ng Boracay. Kasi never pa po ako nakapunta doon at gusto ko pong ma-experience na makapunta po sa, syempre, white sand, na pinong-pino po talaga yung buhangin. Pero hep-hep, hindi porke wala na ang amihan, mainit na sa buong bansa. Sa pagpaplano, dapat alam mo kung ano ang panahon sa pupuntahan, depende sa 4 na klasifikasyon ng klima sa bansa, base sa dami ng ulan. Sa mga gustong mag-beach ng walang ulan, pasok ang Climate Type 1 na umiiral sa Metro Manila, pati sa ilang beach destination sa Western Seaboard tulad ng Pagudpud, LU, 100 Islands, Anawangin, Nasugbu at Laia. Ibig sabihin nito, nagsisimula yung mga pag-ulan ng Mayo at nagtatapos ito sa mga panahon ng Setyembre o Oktubre. At kadalasan pwede rin sa Type 2 climate kung saan umuulan mula Nobyembre hanggang Marso dahil nakaharap sa Pacific Ocean tulad sa Bicol. Pasok din dyan ang ilang bahagi ng Quezon. Nagplano po kami ng mga namin, kapitbahay na mag-rides kami sa Quezon Province. Kasi mainit yung panahon ngayon eh. Kailangan din mag-relax. Kamusta naman ang klima sa Boracay at Puerto Galera, pati Guimaras, Siquijor at Cebu? Type 3 climate ang umiiral dyan. Wala talagang tag-init pero maulan mula Mayo hanggang Oktubre. Kaya Nobyembre pa lang best time na magpunta sa beach doon at tatagal lang yan hanggang ngayong Abril. Para sa mga gustong mag-Mindanao, anytime is the best time dahil halos pare-pareho lang ang dami ng ulan dyan sa buong taon. Sa southern part, medyo kasi doon talaga nawawala yung northerly wind, yung hangin na nagdadala ng malamig na temperatura eh. So, yun yung mga una talagang iinit din, yung mga southern parts ng Pilipinas.
May mga lugar ding all year naman ang lamig dahil sa taas ng lugar. Pwede sila pumunta sa Mountainous Luzon. Kabilang dito ang Cordillera Administrative Region at kung Mountainous Mindanao naman, nandito yung sa may Bukidnon. Sa kabila ng pagsisimula ng panahon ng tag-init, ayon sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology, maaari may mga lugar na mas malamig pa rin sa pakiramdam kumpara sa kalapit na lugar. Halimbawa na lamang, mas presko dito sa UP Diliman kumpara sa Commonwealth Avenue. Ito ang tinatawag na microclimate. Sa Commonwealth, diba, mga sahig, mga semento, mas mainit yan kaysa sa pag nasa loob ka ng UP Diliman nagja-jogging, for example. Pwede rin naman na dito sa Metro Manila, iba yung climate natin dahil sa isang malaking city ito kumpara sa mga nearby provinces like Bulacan or Cavite. Pwede rin naman na yung Western Luzon, iba yung climate sa Eastern Luzon. May puno, may natural na masisilungan, tapos so yung circulation ng hangin mas maganda. Tapos in comparison sa maraming buildings kahit saan ka pumunta, walang silong, walang masyadong tree, so sobrang init kapag galing. So yung shift ng init talaga hindi mo makokontrol. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasali ang mga sundalos ng Japan sa balikotang exercises ng Pilipinas at Amerika na magsisimula sa Abril. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., yan ang unang pagkakataon na magpapadala muli ang Japan ng sundalos sa Pilipinas matapos ang World War II noong 1945. Pinapayagan na yan, bunsod ng nilagdaan at niratipikahang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kung 81 years ago, in 1945, we found ourselves on opposite sides of the war, this time, we find ourselves on the same side of that effort to promote a rules-based international order. Kasi yung ibang mga bansa, ang pinopromote nila ay yung sarili lang nilang mga interest, and they do this through coercion. Dahil inaasahang titindi pa ang damang init, nagpaalala ang mga eksperto sa kung paano makakaiwas sa heat stroke at ibang usong sakit tuwing tag-init. At nakatutok si Mark Salazar. Goodbye na muna sa mga damit na panlamig. Idineklara na kasi ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init. Sa Abril ang peak o ang pinakamainit na panahon na tatagal hanggang Mayo. Ano yung ating inaasahang temperatura para sa Kalakhang, Maynila sa buwan ng Abril at Mayo? Sa April 2026, yung ating forecast ranges for maximum temperature are 35 to 39 degrees Celsius sa buwan ng Abril. At sa buwan ng Mayo ay 35.5 up to 37.6 degrees Celsius. Samantalang sa minimum temperature natin sa Kalakhang, Maynila ay posible makaranas ng 20.8 degrees Celsius hanggang 25.9 degrees Celsius. At sa buwan ng Mayo, 22.1 degrees Celsius hanggang 26.6 degrees Celsius. Mas matinding araw ang mararamdamang init sa Hilagang Luzon. Inaasahan natin sa Northern Luzon, posibleng umabot ito ng 40.5 degrees Celsius at ganoon din sa Mayo na posibleng sumobra o lumabis sa 40 degrees Celsius. Ngayong tag-init, muling pinag-iingat ang publiko kontra heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ayon sa isang cardiologist, dapat mag-ingat ang mga may iniindang kondisyon gaya ng sakit sa puso, sakit sa kidney o bato, may history ng stroke at iba pang kondisyong medikal. Gayon din ang mga maliliit na bata at mga nakatatanda. Yung mga pediatric, yung hindi kayang uminom on their own, like mga less than 3 years old, yung very elderly, lalo na yung may mga dementia, hindi rin nila masyadong nare-recognize yung dehydration. Kung sakaling makaranas daw ng heat cramps o heat exhaustion, ang unang gagawin, uminom ng tubig. Baka yung damit, sobrang kapal ng damit na suot, magtanggal ng mga excess floatings. Pwede rin pong maglagay ng mga ice packs sa kilikili, sa singit, dito sa may bandang leeg para mawala yung exhaustion. mas malala naman daw ang heat stroke na ang unang sintomas ay ang matinding pagkauhaw.
So other symptoms ay pulang-pula, parang flushed yung skin mo. Yung balat, sobrang init. Pag dehydrated, parang pag pininish mo yung skin mo, hindi agad bumabalik. Tapos yung labi, tuyong-tuyo. Yung dila, tuyot na tuyo. May mga tao raw na nagkakaroon ng seizure o nagkukumbulsyon at nawawala ng malay. Mahalaga raw na huwag silang paiinumin agad ng tubig. Kung tulog or talagang nagkumbulsyon, wag i-attempt na painumin kasi baka mabulunan. Yung next na pwedeng gawin, ganun din po, tanggalin yung excessive clothing or maglagay ng basang mga towel, ice packs, ganun din. Sa singit, sa kilikili, kaya sa leeg. Para naman sa mga nagko-commute, Kasi ang goal natin mapababa yung core temperature. Halimbawa, nasa commute or nasa travel, make sure na well ventilated. Kung hindi man aircon yung sinakyan mo, buksan ang bintana. para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kahit nagagamot, pangwalo pa rin sa mga nakamamatay na sakitang tuberculosis sa Pilipinas. Marami kasing ayaw magpa-screening at magpagamot. Nagbabalik si Mark Salazar. Sa Rizal Medical Center sa Pasig, araw-araw daw full-packed ang kanilang tuberculosis ward. Sa lagay na ito, naniniwala silang marami pang hindi nadadiagnose. May mga pasyente kasi silang nalaman lang may TB dahil na-diagnose muna sa kakambal na sakit. When we diagnose a patient with HIV, usually siniscreen din namin for TB. So, there's no really direct correlation, but it's just that siguro tumataas kasi yung testing natin of HIV. That's why the TB na meron din yung mga HIV patients is mas madaling na-discover. At the same time, if a patient is diagnosed with TB, siniscreen din dapat for HIV. Ang respiratory tuberculosis ang pangwalong pinaka-nakamamatay na sakit na pumapatay sa mga Pilipino. Taon-taon tinatayang mahigit 700,000 ang nahahawa sa sakit at 37,000 ang namamatay. Ang nakababahala, kalimitan bago madiskubre ang TB infection ng pasyente, nakapagkalat na siya ng sakit sa mga taong malalapit sa kanya. Hindi katulad ng yung mga ibang respiratory infections like COVID o kaya ng flu. Pag nahawa ka, maya-maya lang, ilang araw lang, 1, 2 days, 3 days, meron ka na kagad na simptomas. No? Itong TB kasi, it takes time, no? Matagalan bago mo maramdaman talaga yung mga simptomas. Maaring nahawa ka mga several years ago. Tapos makikita lang sa x-ray, siguro pagkalipas pa ng mga 5 taon, maybe even more. Kalimitang presentasyon ng TB ang ubo, pamamayat at palaging hinahapo. By the time na makaramdam ka na nahirapan kang huminga, medyo malala na yon. Ibig sabihin, malaking portion na ng baga natin ang nasira ng tuberculosis. Yung sinasabing... At yung sinasabi natin na lagnat, din yan, mas advanced na yung stage ng TB mo. Pero nagagamot pa rin ng TB kahit sa ano pang stage nito. Ang problema, maraming ayaw na nga raw magpa-screen, ayaw din maggamot. Kung hindi ka naggagamot and may TB ka, chances are your household contacts, yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo, kung kasama mo yan sa bahay, madali mo na silang mahahawaan. Ngayong World TB Day, pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag dedmahin ng TB. Libre naman daw sa gobyerno ang TB screening at gamutan sa mga TB dots, pero ibang usapan pa kung accessible ba ito sa lahat. Ang maganda talaga ay gawin talaga, palakasin natin yung healthcare system natin na kung saan yung mga kababayan natin, hindi sila parang mag-aalala, matatakot sa pagpapakonsulta kasi may gagastusin sila. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Truly dedicated si Sanya Lopez para sa kanyang role sa upcoming movie ng Midnight Girls at nag-aral pa mag-Nihongo. At nakakolab din siya sa TikTok. Makichika kay Nelson Canlas. Asia's Mekaniko meets Queen Pitik. Hot? Aliw ang netizen sa pagkikita ng dalawang icons. Clara, tingin. Sa sayawan, lalo't ang hot Maria Clara. Sumabak din sa 5 pitik with soft moves. I'm a hot Maria Clara.
Hawak ang beat, humataw din si Sanya Lopez at social media personality Ian Mark Kamangkang sa isang flash mob nitong weekend. Kakaibang bonding din with fans dahil kasama rin ni Sanya ang kanyang Midnight Girls co-stars na sina Jody Santamaria, Loisa Andalio at Jane Oinesa. Iikot ang kwento ng pelikula nila sa journey ng Pinay entertainers sa Japan. First time ni Sanya to do something like this, kaya hindi niya naitago ang kanyang excitement. Sa panayam ng GMA Integrated News, ibinahagi ni Sanya ang mga naging paghahanda niya para sa role sa Midnight Girls at shoot nila sa Japan. Kailangan natin mag-aral kung paano mag-Japanese, isa yon. At the same time, syempre, working with them, syempre nag-a-adjust din ako, trinay ko muna, kinapa ko muna sila kung paano sila katrabaho, pero grabe, iba sila makisama and super nag-enjoy din ako. Ang galing ng lahat, talagang kailangan ko rin galingan kasi nga, pag hindi natin ito inilalaban, paano tayo lalaban? Ayon kay Kapuso Modern Maria Clara, isa sa mga natutunan ko yung pakikisama with them, 'di ba? Tapos yung syempre mas galingan pa sa trabaho natin. Siguro sa pinaka-pelikula, pinaka natutunan ko yung kung paano ka lalaban sa sitwasyon ng buhay na meron ka. Kahit sino ka pa. From Midnight Girls to Encantadia Chronicles Sangre, maraming twist and turns daw ang ikinagulat ni Sanya. Unexpected daw ang talon ng istorya sa telefantasya nitong huling mga nakaraang episodes. Siyempre nabigla ako kasi parang hindi ko naman nakalain na doon na agad mamamatay si Hagorn. Pero ang maganda nun, yan yung mga inaabangan ng lahat. Yung at the end of the day, ang papatay talaga sa kanya si Amihan pa rin. Marami pang magaganap eh. Siyempre abangan nyo kung anong mangyayari sa aming apat. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Salamat, Iya. Dahil sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East, isinailalim na ni Pangulong Bongbong Marcos sa State of National Energy Emergency ang buong bansa. Sa ilalim ng nilagdaang Executive Order No. 110 ng Pangulo, itatatag ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Sa ilalim nito, magtutulungan ang iba't ibang kagawaran ng gobyerno para siguruhing sapat ang supply ng enerhiya sa bansa, hindi matitigil ang delivery ng essential services, patuloy nagugulong ang ekonomiya at tutulungan ang mga Pilipino, partikular ang mga apektadong sektor. Bukod sa presyo ng langis, babantayan din ng binuong komite ang pagkain, gamot at supply ng essential goods. Epektibo sa loob ng 1 taon ang National Energy Emergency na pwedeng palawigin o bawiin ng Pangulo. Iba't ibang kwento ng pagsusumikap at tagumpay ang baon ng maraming gagraduate ngayong batch 2026. Mga kapuso, isa sa kanila ang nakilala naming senior na magtatapos ng senior high. Wow, 77 years old mula sa Solana, Cagayan. Ang isa sa mga proud na magmamarcha ngayong Marso. Siya ay si Mario Resurreccion ng Sampaguita National High School. Magtatapos siya ng Agri-Fishery Arts sa ilalim ng Technical Vocational Livelihood Track. Di lang siya inspirasyon sa mga kapwa mag-aaral dahil pinahanga rin niya ang mga guro sa kanilang paaralan. Ayon kay Yus Cooper James na isang practice teacher, laging nasa library si Lolo Mario. Ang kahanga-hanga nitong dedikasyon, patunay raw na hindi hadlang ang edad o estado sa buhay para maabot ang ating mga pangarap. Sabi nga ni Lolo Mario, gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral dahil gusto niyang maging degree holder bilang agriculture engineer. Agrikultura raw kasi ang backbone ng ating bansa at naniniwala siyang makakatulong ito sa kanilang pamumuhay. Abay, congratulations sa inyo, Lolo Mario, at sa batch 2026. Abay, batchmate pala ni Lolo yung mga kambal ko kasi 2026 din sila mag-graduate. Oh, ganun ba? Congratulations. Thank you. 60 years ang agwat. Oh, 60 years ang agwat. Hindi, maganda yung ibalita natin, kwento natin sa kanila. Mainam yun, may degree si Lolo, pero para sa mga kaedad niya, at ko, napakaganding po
na tayo ay natututo pa hanggang ngayon. Hindi tayo tumitigil. Nakakaano yun eh. Nakakaano tawag nito? Tumutulong yan para hindi ka magka-Alzheimer's. Okay. Kailangan umaandar yung utak mo, nag-aaral ka, hindi ba? Dinadagdagan mo ang kaalaman niya, yung mga ganun ba. Kasi pag tumigil na, letter A na ang dali niya. Naku, delikado yun. Kaya kailangan po, kahit anong edad, kahit ganun pang edad, no? Kahit 80 pa, lampas-lampas pa, paganahin natin ang utak natin. Kailangan mag-aral tayo. Kahit ano pa, not necessarily na ikaw papasok pa sa eskwelahan, pero paganahin natin ang ating utak. Iba ang paalam. Yes.